lost in night, in the wood, shadows fight. Don't take gold, can't take flight. Power's gone, nothing's right. Cauldron cold, no more fire. Potions fail, dreams expire. Spirits whisper, call me liar. In the dark, lost desire. Purchase cry, echo loud. Through the fog, through the shroud. Mystic force, once so proud, now just whispers in the crowd. Babaylan TV. Hello po sa inyo. So this is a timeless reading. Meron na po tayong mga nilabas na videos for the week, no? I just want to release a different kind of videos. And again, this is a timeless reading, which means na kung kailan nyo po ito nakita, no? This message meant to find you, actually. No? So I want you to know that this is a general reading. You may resonate with some bits and pieces of the reading, or you may resonate with the entire reading. Take what's only yours. Let me know sa comment section kung kayo nakaka-resonate. That would be lovely. Yan. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below, like what I mentioned. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions na may Q&A, dun po yung sa kabilang channel, that is Babaylan TV. No? Kung hindi niyo po maabutan, pwede naman kayong magtanong sa comment section as long as the question po is answerable by yes or no. Ayan. Simulan na natin. Wow. Release your ex and new love. I think that this is a strong energy wherein medyo hindi pa tayo nakaka-move on, nahihirapan tayong mag-move on, hindi natin alam ang gagawin. I think if you're looking for a sign, this is it. This is a clear manifestation of your question. I feel that there has, you need to clear your energy already for a new love to come in. Kasi parang merong nagkakagusto naman sa'yo, hindi mo lang siya ma-welcome. The reason being is hindi ka pa ready. Pwedeng sabi mo, siguro, ready ako, pero subconsciously, you're still looking or reading the past chapters of your life. Yung nga ang sabi natin paano tayo makakasulat ng new chapter kung paulit-ulit natin binabalikan, no? Ang chapter na tapos na, no? I think that we also need to embrace the fact na life must move on, no? The golden mirror. So parang ang nakikita natin dito, you don't deserve a person who's narcissist, no? Na ang mahal lang ay ang kanyang sarili. Walang importanteng tao kung hindi siya lang, no? I believe that this is also a strong message, no? For you to open up your heart, give other people a chance, no? To love you and for you to also love. No? Napakagandang message dahil marami sa mga nanonood ngayon na nararamdaman ko yung energy na hindi alam yung gagawin. Kasi yun na nga kapag nakapag-relasyon ka sa isang taong narcissist, para kang nakatali, para kang merong, ano yung tawag dun sa, yung bakal na, yung bakal sa paa na may bilog, no? Parang kinakalagkan mo, parang kang napreso. Ang hirap maka-move on kasi parang na-down na nila yung energy mo na wala nang taong magmamahal sa'yo, no? Na siya lang ang nagtitiis. So, I want you to know na meron pa, no? Meron pang pag-asa, meron pa at meron pang magmamahal sa'yo. No? The game is over.
This is if you're still probably waiting for your person to return. Wala naman ako nakikita dito kasi isang card pa lang, no? Pwedeng meron din. Pero if in case, nakikita ko kasi na parang tayo na lang ang lumalaban sa isang, let's say, ganito. Teammate kayo, no? So, in a team, dapat iisa kayo ng goal. Pero parang ang nararamdaman ko, ipinaglalaban mo yung isang kampo or team nga, no? Pero yung team mo, umayaw na. Pero yung team mo, no, yung ka-teammate mo, kumampi na sa iba. So parang ikaw na lang ang masakit man, no? Napakasakit marinig na itong taong mahal natin, no? Na minsan minahal natin o na minsan minahal tayo, hindi na ganun ang tingin sa atin, no? With the Three of Wands, ito pa rin yung sinasabi natin, hindi tayo makamove forward, antay tayo ng antay, hoping that our person would return, no? With the Four of Swords. Pero, ito nga yun pagod na rin tayo ng kakaantay, pagod na ang puso at isip natin, nabugbog na, no? There's no time for us to rejuvenate. There's no time for us parang ayusin ang sarili natin. The more that we wait, the more that we feel para tayo nauupos na kandila, no? The Star. I think na medyo naibigay natin, no, ng sobra-sobra ang ating buong puso. Kumbaga, we placed our person in a pedestal, no, na sa puntong halos binibi natin, no, halos tayo ang bumuo. Yun ang mahirap no, tayo ang bumuo sa tao. Malaman-laman natin na nung buo na sila, sa iba pala, ba't para ako naiiyak? Wala pa naman ako nararamdaman na ganitong relationship, pero damang-dama mo yung sakit. Dahil in-effort mo lahat binigay mo. Pati yung sarili mong oras, no? Pati yung oras para sa sarili mo. Naibuhos mo, nailaan mo sa isang tao na parang hoping na ibabalik sa atin. Na ibabalik sa atin yung kalinga, yung hindi tayo pwedeng umiyak, minsan lang tayo mag-makeup, no? Tapos sa iba ilalaan. Nung okay na ang lahat, no? Siguro itong person mo, sabihin natin, hindi maganda ang kanyang pananaw sa buhay before. Hindi maayos ang kinalakhan, no? Hindi sa tinotalk shit natin, ha? Ikaw yung nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Binigyan mo ng pag-asa, no? Yun nga ang sabi din nila, kapag nagmamahal daw, dapat hindi ka naghahangad ng kapalit. That is, kasi when you say love, that's very vague, no? May love na pang friends, may love na pang family, may love na pang relationship. So, wag na tayong maglokohan when it comes to relationship. It should be somehow transactional. What I give, I need something in return, no? Iba kasi ang love kapag friendship, no? Iba ang love kapag family. Lalo na pag love ng nanay, 'di ba? That's selfless. Kahit hindi yan humingi ng kapalit. That's also love in a different manner. But when it comes to relationship,
it should be transactional, no? Para nabuboost yung isa't isa na mas lalo pang may maibigay, no? With the Page of Wands, ang masakit pa dito, either nalalaman natin, meron tayong mga friends, mutual friends, no, family members, nagpo-post na. Masakit dahil parang ipinamumuka. Ang hirap lunukin ng mga bagay-bagay. Ano ba to? Sabi ko hindi ako magre-reading. Sabi ko na hindi ako magre-reading. Ngayon, nasasaktan ako. Being an empath na pasensya na kung bigla tayong bubuhos dito dahil the pain is really unbearable, no? Parang mas lalong pinamumuka na we're not worth it, no? And that's also one of yung manipulations of a narcissist. Let's check with the Game Over or the Five of Swords, clarified by the Queen of Pentacles and the Seven of Swords. Ang masakit dito, kayo pa. Kayo pa, pero yung sanang ibinibigay niyang time sa ibang tao, sana kahit konti nabigyan tayo, no? Sana kahit konti nailaan sa atin. Pero kapag may free time sila, hindi natin alam, ayun na pala, nakikipaglandian na. Seven of Swords is a thief in the night, and this will really suck you dry, knowing the fact that you might be dealing with a narcissist. Pigang-piga tayo dyan. Siguro ganun yung nararamdaman ko. Gusto kong umiyak pero walang luha dahil naubos na no? Kumbaga kung lupa itong mata ko, La Nina ito. El Nino ito. Wala na siyang maipapatak, no? Pero deep inside, alam mo yung puso, basag na basag, durog na durog, umiiyak, no? With the Nine of Pentacles and the King of Pentacles. So parang ang nakikita natin dito, yung mga ginagawa mo, ginagawa nyo, ngayon ginagawa niya sa iba. Yung ginagawa mo sa kanya, yun yung parang naging basehan niya na ito ang dapat ginagawa ng isang taong nagmamahal, which is ginagawa naman niya sa iba. Ang hirap dahil ang hirap mabetray. Ang hirap magmahal uli. Ang hirap magtiwala uli. Hindi mo alam kung lahat ba ng tao ganito, kung ikaw lang ba ang may mabuting puso. Hindi mo naman. Parang gusto mo lang sumigaw. Hindi mo man magawang masaktan yung taong mahal mo. Mahal mo nga eh. Hindi ko alam kung paano mo nakakaya yung ganitong sitwasyon. Pero saludong-saludo ako sa'yo. Dahil hindi madali. Kung, sorry for the word, alam ko magagalit ka pa sa akin pag sinabi kong itong taong nakarelasyon mo ay napakawalang hiya. Pero wala akong mahanap na magandang salita, no? Para ma-describe.
kailangan kong i-release yung energy na ito. Dahil ang bigat-bigat. Umiiyak ka pa sa gabi. Unan mo, basa na ng luha. With the Ten of Cups, the Moon card. Ito yung mga tanong mo. Mona Lisa, the Moon card. No? Maganda yung definition dito ng Moon card. Lalo na si Mona Lisa. Now, the reason being is because marami ka pang tanong, hindi mo naman kailangan ng sagot. Probably, feeling mo hindi ka pa buo. Mona Lisa, kahit hindi ganito yung depiction ni Mona Lisa dito, di ba? Mona Lisa is a person, yung katulad ng sasabi na napakaganda, pero hindi siya buo. Hindi buo yung painting na yon, di ba? May kulang sa kanya, and that is the kilay. Hindi yun natapos, di ba? So, kahit hindi ka pa buo, or kahit feeling mo may kulang sa'yo, people will still appreciate you. People will still love you. And with the Ten of Cups in here, you are bound to meet someone na magbibigay ng pagmamahal na hindi mo natikman sa walang hiyang yan. With the Strength card, huwag ka na makipag-usap. Paiikot-ikutin ka lang nito. Might as well, I think that this is the time for you, lalo na kung nakaka-resonate ka dito, kung ito ang istorya ng buhay mo, kung ikaw itong kinakausap ko. I think it's time for you to woman up, to man up, no? Brush yourself. Hindi ko sinasabing lintik lang ang walang ganti, no? Pero may taong may magbibigay ng pagmamahal na karapat-dapat na maramdaman mo, na taong karapat-dapat na bigyan mo ng pagmamahal. Meron nang nagkakagusto sa'yo. Meron na. So, this is your reading. Ang bigat. This is your reading. If you have some questions with the reading or you have some personal questions, there is a link po sa ating description box. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung question form. Nandun din po ang amount per question, the name, the number, QR code, no, for your reference. And if you want to book a private reading, nandun din po yan. So, maraming salamat po. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You want the best of my heart, you just